May agam-agam ang ilang grupo sa sektor ng edukasyon sa balasahan sa gabinete. Baka raw maapektuhan nito ang paghanda para sa darating na pasukan. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, ano ang sentimiento ng mga guro? Jiggy, nababahala ang ilang stakeholders ng sektor ng edukasyon sa courtesy resignation na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga gabinete. Maaari daw kasing makaapekto ito sa ilang programa at patakaran na inaayos na ng kalihim ng Department of Education, TESDA at Commission on Higher Education. Para sa Teachers Dignity Coalition, maayos ang pamamalakad ni DepEd Secretary Sonny Angara kaya mahihirapan daw sila kung papalitan ang kalihim. Isa sa mga inaayos ni Angara ang working hours ng mga guro, bilang ng mga klase at amendment ng curriculum ng senior high na target simulan sa school year 2025 to 2026 na sisimulan na sa susunod na buwan. Dagdag pa ng grupo, hindi maikakaila na politika ang dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa balasahan ng gabinete. Kaya panawagan nila, isipin muna ang kapakanan ng sektor ng edukasyon. Ganyan din ang mungkahi ng Philippine Business for Education. Giit nila kay PBBM, i-reappoint na lang sina Secretary Angara at TESDA Director General Kiko Benitez. Narito ang pahayag ng dalawang grupo. Nakita namin na unprecedented yung level of coordination, unprecedented yung level of collaboration between the two agencies, particularly because pareho silang seryoso in terms of making sure na konektado ang basic education at ang higher education, particularly sa skills training. Magpapasokan na po tayo, di ba? Tapos ganito yung mangyayari, no? So hindi namin alam ngayon sa DepEd, no? Kanino kukuha ng instruction, no? It's Secretary Angara, di ba? On top of this programs, di ba? Tapos bigla siyang aalisin. Baka hindi naman po makabuti, no, sa Department of Education as an institution. Jiggy, parehong nagsumite ng kanilang courtesy resignation sina Secretary Angara at TESDA Director General Benitez, habang ang chairman naman ng Commission on Higher Education o CHED na si Popoy De Vera ay nakatakdang magretiro sa susunod na taon. Kaya naman umaasang grupo na may maitatalaga si Pangulong Marcos na maayos at ipagpapatuloy yung mga reforma na nagawa ni De Vera sa ahensya. Sa isang statement, sinabi ng DepEd na tuloy-tuloy lang ang trabaho ng kalihim at bukas nga ay pupunta siya sa Ilocos para sa opening ng palarong pangbansa. Yan muna ang latest dito. Camille Samonte, News 5.